umano maaantala ang aksyon ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano sa gitna ng alinlangan sa balasahan sa Senado sa gitna ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Sa Kamara naman, hinahalal na ang mga mambabatas na tatayong prosecutor sa paglilitis. Live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, sino ang mga bagong prosecutor? Mensyo 11 mambabatas ang haharap na prosecutors sa inaasahang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sina Representatives Jinky Luistro, Terry Ridon, Kakabag-Aw, Bel Zamora, Lawrence Defensor, Rog Gutierrez, Chel Diokno, Laila de Lima, Keith Flores, Lawrence Juan at Joel Chua. Samantala, nanindigan ang bagong leader ng Senado na tatayong presiding officer ng impeachment court na hindi maantala ang proseso. Sa pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ano na ang kapalaran ng paglilitis? Giit ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, hindi maaantala ang proseso sa gitna ng alinlangan ng ilang kongresista na may kinalaman sa impeachment ang balasahan. Ani Cayetano, pupulungin niya ang mga senador para pag-usapan ang impeachment. We won't delay. We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandiyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention. Pagka natanggap niyo yung impeachment, magko-convene kayo immediately? Forthwith. Ang balik minorya na si Senador Risa Ontiveros na nawagan din sa bagong Senate President. Mag-proceed lang siya as normally prescribed ng Constitution. Kami po sa minorya ay patuloy magsusulong na gawin na namin forthwith. Nanindigan naman si Senador Robin Padilla na walang kinalaman sa impeachment ang paghalal ng bagong pinuno ng Senado. Pero si House Senior Deputy Minority Leader Laila de Lima na isa sa nag-endorso ng mga reklamo laban kay Duterte, hindi maiwasang magduda na may kinalaman sa impeachment ang nangyari. Ano ho ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Ito ba ay pagugulungin ng mabilis at ng maayos? O meron ho silang ibang plano? Because let us note na karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Cayetano. Running mate siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 at nagsilbing Foreign Affairs Secretary ng nakarang administrasyon. Sabi naman ni Manila Representative Joel Chua na napipisil na congressman prosecutor, bagamat marami ang nagdududa sa timing ng balasahan, iba ang kapalaran ng impeachment gayon. Aniya, taong bayan na raw ang hindi sumang-ayon sa naging takbo ng impeachment case noon ni Duterte sa ilalim ni Senador Chis Escudero. Naniniwala tayo na magiging mas sensitive po ang kasalukuyang miyembro ng Senado considering na ang 2028 is just around the corner. Ang dating Lodi na si Akbayan Representative Chel Diokno na matunog ding impeachment prosecutor, sinabing walang choice ang Senado kundi litisin ang kaso. They must immediately conduct a trial. Kaya nga ang nakalagay doon ay forthwith. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright. Ang mga kapwa-abogado at law deans si Diokno, pinaalalahanan din ang mga senador na hindi lang opsyon ang pag-convene ng impeachment court. Tinuligsa nila ang anilay lantarang pagtatangka ng Senado na hadlangan ng impeachment trial sa pamamagitan ng pagpapalit ng liderato. Hindi pa na ipapasa sa Senado ang articles of impeachment mula sa Kamara. Ayon kay Chua, naghihintay pa ang Secretary General kung kanino sila makikipag-ugnayan kasunod ng leadership change sa Senado. Mensyo sabi ng ilang kongresista, anumang araw ngayong linggo ay dadalhin na ang articles of impeachment sa Senado na magiging basehan ng akusasyon kay Duterte. Ayon naman kay House Secretary General Chelo Garafil ay nagre-reproduce pa ng kopya ang kanyang opisina ng articles of impeachment para isumite sa Senado. At yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Balik sa iyo, Mensyo. Maraming salamat, Lance Mexico, nag-uulat mula Quezon City.